After years of college education, nagbubukas ang bagong chapter sa buhay ng bawat kabataan. Ito ang madugo at mahabang proseso ng paghahanap ng trabaho. Pero sa kabila ng pangarap na trabaho, marami ring pagsubok at issue ang kinakaharap ng mga kabataan at ng bansa. Minsan napapatanong na lang ang iba, ano nga ba ang naghihintay sa kabataan pagkatapos ng kolehiyo? Well, kasi may licensure din sa interior design. So as of right now, plan ko mag-work muna to gain experience. And then might study for the boards. After boards, baka mag-masterals ako sa like other country. After college, bali ngayon, nag-review na kami dito sa Prime para sa board exam. Then after board exam, trabaho kung sakaling may opportunity. As of right now, alam ko kasi na like need ng experience and mas exciting talaga yung work. Pero as of right now, hindi pa ako super ready. Alam ko madami pa akong need malaman. Pati hindi ako as extroverted kasi. So baka may challenges ako in the future. Siguro yes, kasi may mga OJT din kasing naganap nung past year namin sa college. So pwede namin ma-apply siya pag nagtrabaho na kami. So kung wala naman opportunity dito sa Pilipinas, sa ibang bansa na sa From what I know and kung ano yung mga kinakwento ng professors namin, madaming opportunities sa field namin. And yung iba, hindi lang siya yung very hands-on. Minsan sa background lang siya, more of desk work siya. Pero marami rin na kailangan site visits and all of that. Maraming opportunity sa ME. Kung hindi ka man passer or passer ka, ganun din. Siguro nagkakatalo lang sa sahod. Siguro try another path na like gusto ko rin. Baka I might travel muna kasi yun yung gusto kong gawin ever since. Then from there on, maghanap ako ng other ways or means para maka-work din and gain income. Kung walang opportunity dito, sa ibang bansa na lang, kung hindi man exact sa course, okay lang. Ganun. Sa ngayon, nararanasan natin ang pag-akyat ng bilang ng mga nagtatapos mula sa mga paaralan at kolehiyo sa Pilipinas. Batay sa datos na inilabas ng PSA, nalaman natin na mas tumaas ang employment rate habang mas bumaba naman ang unemployment rate para sa buwan ng Hunyo 2023. Ito ay maituturing na magandang balita sapagkat nagpapakita ito ng mas maraming oportunidad para sa mga bagong graduate. Ngunit sa kabila nito, hindi rin natin maitatanggi ang patuloy na tukso ng pag-a-abroad para sa mas magandang kinabukasan. Nakita natin na maraming kabataan ang nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa World Economic Forum, halos kalahati ng mga kabataan sa Pilipinas ay may pangarap na magtrabaho abroad. Ito ay nauunawaan natin sapagkat marami sa kanila ang naghahanap ng mas mataas na sahod at iba't ibang oportunidad para sa kanilang propesyon. Ngunit hindi rin natin dapat kalimutan ang halaga ng pag-aambag sa ating sariling bansa. Ang problema ng employment rate ng mga fresh graduates sa Pilipinas ay isang komplikadong issue na hindi maaaring isis sa mga kabataan. Kailangan natin ng mas maayos na sistema ng edukasyon, mga programa para sa placement and training, at malasakit para sa mga kabataang Pilipino. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng mga fresh graduates sa bansa.